Guys, gusto ko lang sa inyong i-share bago ako napahilig sa YouTube. Gusto ko lang sa inyong i-share yung isa sa mga naging hobby ko simula nung high school. Isa sa hobby ko talaga yung magbasa ng mga libro, bukod sa manood ng mga TV or mga movies, lalo na mga war movies or documentary films. Ito yung isang paborito kong libro na naibigay sa akin ng kapatid ko simula nung high school pa to. Naitago ko siya, pero sa tagal ng panahon medyo medyo kinain na ng anay yung sa pagkakatago ko. Ayan, nasira na siya. Ito yung libro tungkol sa mga eroplanong tigera o modern warplanes simula nung unang panahon hanggang sa pinaka-modern, I think pinaka-modern o mga 5 years ago hanggang sakop nito. Papakita ko sa inyo, guys. Ayan. Medyo nasira na. Gusto ko nga paayos, ipa-bookbind. Gusto ko paayos sa mga naggagawa ng libro. Ayan. Gusto ko ipa-restore. Yan yung itsura niya. The Great Book of Modern Warplanes. Kaya gusto ko suot ng libro na to kasi napaka-colorful ng illustrations. Ng details. Yeah. Introduction, halos lahat ng libro makikita mo rin ng mga history ng mga eroplano, saan bansa galing, kailan ginawa, bakit siya ginawa, ano ang purpose niya, kung ano yung naging evolution, ano yung naging development. Ayan yung makikita natin dito sa libro na to. Napaka-kompleto kung saan siya ginamit, kung anong panahon, kung anong conflict siya naging sikat. Tulad na itong itong A-10 Thunderbolt. Matagal na yan. 1980s pa yan gawa na yung aeroplano na yan. Marami ng gerang napagdaanan yun. Marami ng naging conflict na napasabak siya sa iba't ibang bansa. Afghanistan, Iraq. Primarily yan, support aircraft, combat support aircraft yan. Yan ang paboritong eroplano ng army para sa support. Nandyan lahat, kompleto niya yung history, development, avionics, paano ginawa, actual na sukat, armaments, mga bala. Kaya gusto ko itong libro na to. Hindi siya nakakasawang balik-balikan. Ayan. Yung mga naging sikat na piloto na naging mga gumamit niyan. Napaka-kompleto niya itong libro na to. Ayan yung assembly plant niya. Ito
Ito siya kung paano ginagawa, paano ina-assemble. Napaka-kompleto ng libro na to. Kaya itong libro na to, ang alam ko, sabi ng kapatid ko, mahirap nang hanapin. Ayan yung pinaka-canon niya. Ayan yung mga sukat, ayan yung mga tawag, ayan yung mga description, ayan yung details ng eroplano. Kompleto talaga. Ayan yung bisection kung paano inassemble. So, pag pinasa mo siya, magkakaroon ka talaga ng idea sa kung paano talaga ginawa yung eroplano, kung paano siya inassemble. Okay, power plant. Ibig sabihin ng power plant, yung makina niya, kung paano siya ginawa, kung gaano kalakas, kung gaano kalakas niyang ibuhat yung eroplano. Yung power plant niya, ito katumbas ng isang power plant ng isang B-52 o yung bomber. Isang ganun, ayun, isang ganun. Ito yung buong isang power plant niya o yung pinakang makina. Okay, next tayo. Ito yung barrel. Okay, next. Sunod natin anong sunod na aeroplano. Ayan yung armament niya. Yung mga bombang nakakabit sa kanya. Ito yung chain gun, mga bombang ginagamit. Ayan, kung saan sa ginamit, deployment, kung saan bansa. Pero itong bukod tanging A-10 Thunderbolt, ito ang eroplanong gawa ng Amerika na never nilang ibinenta sa ibang bansa. Never nilang ibinenta yan sa ibang bansa. Kahit sa mga kakampi nilang bansa, hindi nila binibenta yan. Bukod tanging, sila lang ang merong ganyan. Ayan. Next, performance and tactics. Hindi ko alam kung bakit pinayagan ng gobyerno ng Amerika na mailabas tong libro na to eh. Napaka-detailed kasi ng eroplano. Dito na yung schematics niya. Kaya nga sabi ng ate ko, mahirap lang hanapin tong libro na to. So ito, F-15. Ito, fighter jet naman. So, kompleto rin yung details niya. Gawang Amerika din siya. F-15 Eagle. Bihira na itong libro na to, ang hirap nang hanapin. Ganito rin yan, kompleto paano in-assemble, kinikwento dyan kung saan siya ginawa, kung ano naging variant niya. Nagsimula yung F-15 Eagle na yan sa may classification siya na A. Huli na siya, nasa F-15C na siya. Ngayon yung pinakahuli, F-15E, nasa
letter E na yung variant niya. So mas marami ng development, mas marami ng evolution yung eroplano na yan. Ayan, yung F-15 na yan, inallowed nila maibenta yan sa ibang bansa. So meron yan Israel, Great Britain, yung mga kaalyado nila bansa, pinayagan nila makabili niyan. Ayan yung assembly plant. Napaka-detailed ng libro na to. Hindi ko alam kung bakit nga na-event, ba't pinayagan ng Amerika na ilabas tong libro na to eh. Tulad nito dito. Kung makikita natin, napaka-detailed ng libro. Yung mga sukat, yung mga parts, kompleto. Itong buntot na to, ito yung nakikita natin sa mga TV na nagmumubuga ng apoy. At actually, ito yung part na yan. Ayan yun. Tinawag natin power plant yung pinakamakina niya. Ito. Ito yung configuration niya. So, ito yung pinakambuntot. Ito yan. Dito lumalabas yung apoy dito. Ito yan. Nakikita natin ganyan. Ganyan yung itsura niya. Ang laki oh. Ayan yung nasa likod. Ito yung harap. Ito yung buntot. Dito papasok yung hangin. Ito lalabas. Ganda ng libro nito guys. Marami pa ako mga libro, mga pocket books, mga documentary books. Actually, nung wala na akong mapaglagyan, nagtry akong magdala ng libro sa mga hospital. Yung hospital na malapit sa amin dito. Gusto kong i-donate sana doon sa hospital para sa mga pasyente. Pero tinanggihan ng hospital eh. Hindi daw nila pwedeng wala daw magmi-maintain. Nanginayang naman akong itapon. Hanggang ngayon nandiyan siguro mga 2 sako. Bukod yung mga librong itinabi ko talaga na mini-maintain ko na paminsan-minsan binabasa ko pa rin. At ito yun. Isa tong libro na dun sa tinatabi ko. Gusto ko kasi talaga tong libro na to. Ito F-16. Ito yung pinaka paborito ng maraming bansa. F-16 mostly ang maintained fighter jet ng Taiwan. Ayan. Pumili sila ng marami yan sa US, F-16 tsaka Israel. Ayan. Saka nung panahon na okay pa ang Amerika at ang Iraq saka Pakistan, binentahan din nila yung Iraq saka Pakistan ng F-16. Pero later on, nung nagkaaway na sila, hindi na nila binigyan ng piyesa. Kaya yung mga F-16 ng Pakistan sa Iraq,
eh hindi na nila halos napapalipad kasi kulang na sa maintenance. So nag-ship yung Pakistan saka Iraq sa mga gawang fighter plane ng Russia. Doon na sila kumukuha. Kaya mga mix na yung MiG-25 or MiG-29 na yung mga fighter plane nila. Pero hindi pa rin makamatch dito sa power ng F-16. So mas gusto pa nila yung F-16, kaya lang hindi na sila nakakabili ng pyesa. Ayan, nagkaroon siya ng license sa Europe. May mga bansa sa Europe na pwede mag-build under license sa US. Ayan. Pa rin talaga natatapos pa sa akin itong libro na to, pero kasi nalilibang ako sa mga picture, para akong batang ulit-ulit tumitingin sa mga picture na ito. Ganda ng libro na ito. Yung cover niya hardbound pa, pati yung papel matigas, hindi siya ordinary papel, no? Tapos yung picture niya glossy. Kaya pag may time ako, dadalhin ko to sa papagawa ko, papabokbain ko ng maayos, papa-repair ko yung cover. Hindi baling gastusan ko siya, ma-save ko lang na maayos yung libro na to. Ayan natin. Ito, F-18 Hornet. Ayan. Isa to sa mga pinakabagong eroplano ng US. Meron na rin siyang variant na F-18E. Nasa E na rin ito ngayon ang variant nito. Isa to sa mga paboritong fighter jet ng mga Navy, US Navy. Actually, US Navy, ito yung pinaka-maintain nilang fighter jet. Kung nanonood kayo ng series ng Top Gun kay Tom Cruise, ito yung huling eroplanong ginamit niya. Kasi dun sa unang Top Gun, ang unang ginamit niyang eroplano ay F-14 pa. So yung mas nauna sa F-16. Tingnan natin yung susunod na airplane. Ayan yung ng armaments ng F-18, no? Diba? Pilipinas, din natin kaya bilhin yan. Kahit na 6 na piraso ng ganyan, din natin kaya bilhin. Ito, F-111. Ito ang F-111. Actually, dinisign ito dapat as fighter jet. Pero upon completion, lumalabas na mas suitable siya into bomber.
Yan o, F-111. Marami pa to guys. So ayan o. Ayan. Meron din ito yung mga airplane ng ibang bansa. Hindi lang siya purong US. Tulad nito. Itong MiG-29 Fulcrum, mga Russian made yan. Ganda ng libro nito guys. Kasi yung pinaliliwanag dito, pati yung mga details ng mga aeroplano, kung saan siya kinamit, saan bansa, saan conflict. Ayan. So, yung evolution niya. Alright guys, maraming salamat. I hope na nag-enjoy ka sa pag-share ko ng isa sa mga hobbies ko. Thank you.